Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang message na natanggap ko sa isa sa aking mga puting ahas. Okay? So, paminsan-minsan may mga puting ahas din ako na nagre-report. Marami ng informasyon itong puting ahas na ito. Ano siya, napakalapit niya sa Marcos family, taga Ilocos Norte. So, napanood niya yung vlog ko kaninang umaga. Ang title sa aking vlog is PBBM, grabe ang pagsorry kay BP Sara sa pagtataksil. Kasi napag-alaman ko kay Maharlika na bago lumipad si Pangulong Marcos sa Amerika, kinausap ni Senator Amy at BP Sara si Pangulong Marcos. At nakikiusap na kung pwede ipatigil yung plano ng Kamara na ipa-impeach si BP Sara. Ang sagot daw ng Pangulo is, sorry ate, sorry Inday, wala akong magagawa. So yun, ginawan ko ng vlog yun. Bakit walang magawa ang Pangulo? So ito ang response ng aking puting ahas na malapit sa Marcos family. Kamag-anak ng Marcos family. Sabi niya, Sir, itong vlog nyo pong ito, for your information, totoo po, walang magawa si PBBM. Napapaligiran po siya ng mga kalaban. Ayaw man niyang saktan si BP Sara, nag-iisa lang po siya sa gitna ng mga kalaban. Pati na rin po ang asawa at kasama din ang mga anak. Kawawa rin siya dito. Kung isinisigaw natin na nabudol tayo, si BBM ay nabudol din at nagamit sa plano ng kanyang asawa sa blank. I'm sorry, hindi ko pwedeng basahin itong plano ng asawa dahil delikado, nakakapangilabot. Hanggang doon na lang. So, nagamit din siya, nabudol siya ng kanyang asawa. Ano lang. So, pati ang mga anak niya, wala na rin. Ayaw niyang saktan si BP Sara. Ayaw niyang mangyari yung impeachment. Kaya lang, wala siyang magawa. So, malala natin, ilang beses nagsabi ang Pangulo na best friend forever niya si BP Inday Sara. Nung una, I believe it so. Kasi napakaganda yung chemistry nila nung panahon ng kampanya. Para silang magkapatid or pwede rin mag-asawa. Parang ganun. Kaya lang, mas maganda yung magkapatid. Kuya at bakit ngayon? Wala na. Kinakawawa na ang ating BP Sara. Okay lang yung pagtanggal ng confidential funds dahil malugod sa dibdib ni BP Sara na okay, huwag niyo na akong bigyan. Importante yung magkaisa tayo. Tama na sana. Bakit ito? Kinonfirm ng mga ahas ni Madam Maharlika na talagang ipapa-impeach nila si BP Sara. So, tignan natin. So, nakita ko talagang kawawa si PBBM, torn between two lovers. Sino bang sundin niya? Ang kanyang konsensya, ang kanyang pakikipagkaibigan, ang kanyang sa bayan, o kagustuhan ng nasa palibot niya? Kaya, tingin ko ngayon, aboridong-aborido siya. Baka nga, sa sobrang stress, baka magkasakit o I hope, hindi naman siguro. Dahil delikado ang kalagayan ng ating bansa. Gusto ko pong mag-succeed ang administrasyon ng Pangulong Marcos. Ulitin ko.
gusto kong mag-succeed. Kasi, kung ano ito, matuloy yung impeachment, nako, mag-aalboroto ang DDS. So, magkakaroon ng civil unrest. Mahahati ang bayan. Maapektuhan ang ating ekonomiya. Ano pa? Yung mga investor, mapornada. So, ang trabaho, wala na, kakaunti ng mga trabaho, opening ng job dahil hindi maganda sa bansa yung unrest, yung ganyan. Kaya, sana, I don't know kung may magawa pa ang Pangulo nito. Bakit nagkakaganito tayo? Sayang yung puhunan. Ano yung puhunan? Yung political capital, the biggest win in presidential election, itong panalo ni BBM at BP Sara. Ang layo ng agwat. So yun, political capital na yun. Yung ang daming sumusuporta. Kahit na nga itong mga hindi bumoto sa kanya, yung mga sumunod, bumoto kay Pacquiao, bumoto kay Isko, bumoto kay Ping Lacson, nag-concede ng defeat ang mga ito at nanawagan na suportahan ang presidente. At maganda naman ang simula. First year, okay pa. Ba't ngayon? So, nabudol tayo. Kaya lang, itong puting ahas na ito, nabudol din pala si PBBM. Dahil hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Ay, nako. So, ano bang, sabi ng ating is mag-pray po tayo, which is correct. Yun na lang po ang pinaka-the best nating gawin. Ako, kahit binabatikos ko ang Pangulo, parte yun ng aking pagmamahal sa kanya at sa ating bayan. Kasi kung mag-ingay, tignan nyo yung sinimulan ni Maharlika na nag-iingay. Anong epekto kay Presidente? Nanghihina ang loob, na nalulungkot siya kasi nawala na yung core supporters niya, yung daming suporta niya nung una, ngayon pakunti ng pakunti. So, itong pag-iingay ko, pag-iingay ni Maharlika, Sasasot, Crisette, Laureta Chu at iba pang vloggers, hopefully magising ang presidente at magkaroon siya ng, sabi niya, enough is enough. Ayoko nang sumunod sa iyo. Bahala ka na sa buhay mo. Ang sundin ko yung nakakabuti sa marami, hindi yung sayo. Ganon sana yung lalabanan na rin yung taong nagkokontrol sa kanya. Pwede pa ba yun? Kasi tingin ko talaga is wala nang sariling diskarte ang Pangulo. Ang nagdidiskarte yung direktor, yung ma'am. Yes, ma'am. Kaya nagkakagulo tayo ngayon dahil sa ma'am na yan. So, good luck po, Mr. President. Alam ko, mahirap ang pinagdadaanan nyo ngayon. Alam ko, you mean, yung sabi niya na best friend niya si Inday Sara noon, yes, best friend. Ngayon, kailan ngayon dahil torn between two lovers na siya, napipilitan na lang. Kaya, I don't know kung anong gagawin ni Senator Amy at BP Sara tungkol nito. Anyway, hindi ako masyadong worried sa impeachment complaint dahil walang basihan. Mahina ang basis. Kung ang basis lang nila yung 125 million na confidential funds, mahina yun. Kasi wala akong nakikitang constitutional grounds. Yung nakalagay sa konstitusyon na basihan para ma-impeach ang isang impeachable official. Treason.
yung pagtataksil, bribery, o yung tumanggap ka ng malaking pera at gamitin yung posisyon mo sa kasamaan, bribery. Other crimes, ano pa, itong betrayal of public trust. Then may isa pa, kalimutan ko na yung isa. Graft and corruption. Wala hindi napato yung paggamit ng confidential funds spent in 19 or 11 days. Hindi naman graft and corruption yun kasi wala namang audit decision ng COA na ano yun. Basta na clear. Yun lang. So, ina-assume na kasi ng mga makakaliwa na ibinulsa ni BP Sara yun. So, ako, kung ano man ang gagawin sa Kamara, kung mag-prosper at iakyat sa Senado, kumpiyansa ako sa Senado. Bakit? Basta later on ko na lang ipapaliwanag.